Nag-start siya ng may rashes lang ako sa tiyan. Nilagnat ako, masakit yung mga braso ko, yung mga legs ko. And then, nafe-feel ko na sumasakit-sakit din yung tiyan ko. Nasa high school si Rina May nang maramdaman niya ang mga sintomas ng dengue. Iyon ang ikalawang beses na na-diagnose siya ng dengue. Nag-medication po ako. After ko mag-medication, akala ko gumaling na ako. Kasi nawala na yung lagnat ko. Pero parang one afternoon, habang nagwawalis na ako sa bahay, na-feel ko na parang sa loob may pamamanhid, tapos hinihingal ako, na medyo nahihilo ako. Tapos nag-CR ako that time, tapos nagka-period ako. Sabi nga, nung sa first dengue ko, na dapat daw hindi magkaroon ng kahit anong bleeding. Dahil hindi bumuti ang lagay ni Rina May sa mga gamot, bumalik siya sa doktor kasama ang ina. Doon nila nalaman na delikado na ang kanyang kondisyon at kailangan ng ma-admit agad sa ospital. Siyempre natakot agad kami kasi that time madami din mga nagkaka-dengue, tapos madami ka pang maririnig na kwento na si ganito namatay sa dengue, ganyan. Ngunit puno ng pasyente ang government hospital na kanilang pinuntahan. Pinayuhan na lang si Rina May na sumailalim sa araw-araw na blood test bilang outpatient. Sa huling pagsusuri, lumabas na bumagsak na ang kanyang platelet count. Sabi ko talaga, Lord, ang dami kong pinagdaanan sa buhay. Alam kong hindi mo hahayaang lamok lang yung papatay sa akin. As in, yun talaga yung prayer ko. Pagalingin mo lang ako. Testify ko to sa church. Sa gitna ng kanyang takot, binuksan niya ang telebisyon. Natatakot akong matulog kasi baka hindi na ako magising. Tapos lipat-lipat na ako ng channel. Kakalipat ko, nakita ko yung 700 Club Asia. Tapos magpe-pray na si Pastor Peter. Someone with dengue, you're a teenager, and your mom has been crying out to the Lord for your healing because your platelets are below 20,000. The Lord is just releasing His healing touch on you and stabilizing your platelet count. Bigla ako napatayo. Kinikilabutan ako hanggang ngayon. Pag naaalala ko talaga yun, bigla ako napatayo. Sabi ko, Lord, that's me. Ako yan. After kong mag-pray, nagkaroon ako ng peace. Alam ko na binigyan ako ng healing ng Lord na spiritually, pati physically. Kinabukasan, bumalik si Rina May sa ospital para magpakuha muli ng dugo. Pagkalabas ng result, sabi ng doctor, good news. Tumaas na yung platelets mo, mas stable ka na. So, hindi mo na kailangan bumalik bukas. Grabe yung, pakiramdam ko na parang gusto kong yakapin yung Lord. Gusto kong umiyak. Doon ko naramdaman na totoo ang Lord. Sa naranasang himala ng kagalingan ni Rina May, mas tumibay pa ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Naniniwala ako na power ng Lord yung nagpagaling sa akin. He is the same God. He was a healer then and He is a healer now. Mula noon, naging malaking bahagi ng kanyang spiritual journey ang The 700 Club Asia, kaya nagpatuloy siya sa panonood ng programa. Malaki yung natutulong sa akin ng The 700 Club Asia. Napapalakas ako spiritually, hindi lang sa mga testimonies about healing na physically, kundi pati yung mga spiritual healing. Tinuro sa akin talaga ng Lord na maniwala lang tayo sa Kanya na He is our ultimate healer. He is Jehovah Rapha. If this story touched your heart, support CBN Asia and help bring God's miracles into more homes. Tap to donate today.